Maraming Pinoy ang may matatawag nating limiting beliefs. Ito yung mga paniniwala na nakakapigil sa atin upang makamit natin ang mga pangarap at mas maging maligaya sa buhay. Ngunit ano-ano nga ba ang mga bagay at kaisipan na naghahadlang sa atin para makamit ang pinakaaasam nating maunlad na buhay? Kaya sa video na ito, narito ang 10 limiting beliefs ng mga Pilipino tungkol sa buhay at pera na humahadlang sa pag-asenso sa ating buhay at kung paano ito malulunasan. Una, di kasi ako swerte sa buhay. Maraming tao ang naniniwala na ang pag-asenso ay nakadepende sa swerte o tadhana. Ngunit ang katotohanan, ang tagumpay ay nakadepende sa mga desisyon at aksyon na ginagawa natin sa buhay ngayon. Kung magpapakatino tayo sa ating mga desisyon, magsisikap at magiging alerto sa mga oportunidad na makakasalubong natin, may pagkakataon tayong umunlad sa buhay na hindi lamang nakadepende sa swerte. Ang pangalawa, masyado na ako matanda. Napanood niyo ba yung video ko tungkol kay Colonel Sanders, yung founder ng KFC, na kahit na 60 years old na siya, ay nakapagsimula pa siya ng isang business na kilalang kilala sa buong mundo. Kahit na may edad na tayo, hindi pa rin ito dapat maging hadlang para sa atin na baguhin at pagbutihin ang ating buhay. Sa halip, kailangan natin magkaroon ng pananaw na ang pagbabago at pag-unlad sa buhay ay hindi lamang para sa mga bata. Ang pangatlo, hindi kasi ako magaling sa pera. Kahit hindi tayo mayaman o hindi natin natutunan sa eskwelahan ang tungkol sa tamang pag-handle ng pera, pwede pa rin nating improve ang ating kaalaman tungkol sa pera. Kahit sino ay pwedeng matuto nito, kailangan lang natin maglaan ng oras at tamang desisyon upang matutunan ang tungkol sa tamang pag-handle at pag-manage ng pera. Tandaan na maraming mayayaman ang nagsimula sa walang kamalay-malay at di marunong kung paano ang tamang pag-handle ng pera nila. Natutunan lang din nila ito. Ang pang-apat, hindi ko deserve na umasenso sa buhay. Ito para sa akin ay isang excuse ng mga taong tamad. Lahat tayo ay may karapatan na magtagumpay at umunlad ang buhay. Kailangan lang natin magkaroon ng pananaw na tayo ay karapat-dapat na umasenso sa buhay. Itanim mo sa isip mo ito. Minsan lang tayo mabuhay. Bakit di pa natin pagbutihin ito? Maraming tao kasi ang naniniwala na hindi sila karapat-dapat sa tagumpay at ito ay dahilan kung bakit nawawalan sila ng tiwala sa sarili. Ngunit hindi ito totoo. Lahat tayo ay may potensyal na magtagumpay at umasenso sa buhay. Kailangan lamang natin ng tamang pagmamahal sa sarili at tiwala sa ating kakayahan. Ang panglima, ano magagawa ko kung marami akong utang? Seryoso, yan ang isang palusot ng isang taong lubog sa utang, ngunit walang ginagawa para ayusin ito. Hindi dapat natin hayaan na lumunin tayo ng utang natin. Take action. Alam mo kung bakit ka nagkautang at saan napunta ang perang inutang mo. Kaya ang susunod na dapat mong gawin ay gumawa ka ng plano kung paano mo mababayaran ito paunti-unti. Kailangan nating magsimula na solusyonan ang mga utang natin at magsimula ng tamang pag-manage ng ating financial situation. Ang pang-anim, mas mahalaga ang trabaho kaysa sa kaligayahan ko. Madalas kong sabihin na mahalaga na may trabaho ka para sa steady cash flow at mahirap kasi ang makakuha ng trabaho ngayon. Ngunit di naman ito ang buhay mo. Huwag mong patayin ang sarili mo sa trabaho na kapag nawala ka ay kayang-kaya ka namang palitan kaagad. Tandaan mo na maraming bagay ang dapat mo din ma-experience maliban lang sa pagtatrabaho para sa iba. Pangpito, kailangan kong magkaroon ng maraming pera bago ako mag-invest. Again, isa na naman itong excuse ng mga taong di nag-i-invest. Okay, so maliit lang ang kinikita mo, ngunit may ibang paraan para mag-invest na di kailangan ng malaking halaga. Ang isang best example dito ay ang Pag-ibig MP2 kung saan ay kahit 500 pesos per month ay pwede ka na magsimula mag-invest. Tandaan na hindi natin kailangan ng malaking halaga. Ang kailangan natin ay maging consistent at ang kagustuhan na makapag-invest para sa ating financial goals. Ang pangwalo, hindi ako magiging masaya hanggat di ako mayaman. Minsan nagiging hadlang sa atin ang idea na ang pagkakaroon ng maraming pera lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Well, although kahit naman ako ay magiging masaya kapag marami akong pera. Ngunit kailangan natin magkaroon ng pananaw na ang tunay na kaligayahan ay maaaring mahanap sa mga simpleng bagay sa buhay tulad ng makasama ang pamilya, malusog na pangangatawan at pagiging maligaya sa ating mga ginagawa. Itanim mo sa isip mo ito. Kahit di perpekto ang buhay mo ngayon, dapat matuto tayo magpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Ang pangsyam, hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Maraming tao ang naniniwala na ang tagumpay ay limitado lamang sa nakapag-aral, ngunit hindi ito totoo. Ang tagumpay ay hindi nakadepende sa iyong antas ng edukasyon, kundi sa iyong determinasyon,
pagsisikap, at pagkilala sa mga oportunidad. Ang mga taong masipag, madiskarte at matyaga ay may pagkakataong magtagumpay at yumaman sa buhay, kahit na hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Although importante at malaking advantage pa rin talaga ang nakapagtapos ka ng pag-aaral, lalo na sa panahon ngayon na kahit cashier ka sa supermarket ay dapat college graduate ka. May mga nagkalat pa ring oportunidad na hindi kailangan na maging college graduate basta may skill ka na alam mo at maraming tao ang willing magbayad para sa skill na ito. Ang pang-10, hindi ko kaya mag-ipon ng pera dahil maliit lang ang sahod ko. Marami ang naniniwala na hindi nila kaya mag-ipon ng pera dahil na rin sa liit ng kanilang sinasahod. Although mahirap naman talaga mag-ipon ng pera kung ang liit lang ng kinikita mo at walang natitira. Ngunit palagi ko nga sinasabi na palagi magsimula muna tayo sa piso at habang tumatagal ay unti-unti nating dagdagan ang naiipon natin. Pwede ka ring humanap ng mga ibang paraan para kumita ng extra pandagdag sa iyong ipon. Ang pag-iipon ng pera ay hindi nakadepende sa laki ng sahod, kundi sa tamang pagpaplano at pagbabudget ng iyong mga gastusin. Kung matyaga tayo na mag-ipon ng pera, kahit na sa maliit na halaga, sa pamamagitan ng disiplina, ay makakabuo tayo ng sapat na pera o sapat na ipon para sa ating mga financial goals. Pang-11, wala akong pera. Ito ay isang limiting belief na nagsisilbing hadlang sa pag-unlad ng isang tao. Kapag ito'y palagi mong iniisip at sinasabi, binibigyan mo ang iyong sarili ng negatibong pananaw at paniniwala na mahirap kumita ng pera na maaaring humantong sa depresyon at pag-accept sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang mas magandang approach ay palitan ito ng mas positibong pananaw tulad ng wala akong budget sa ngayon na naglalaman ng idea na wala kang perang nakalaan ngayon ngunit handa kang humanap ng paraan upang magtagumpay at magkaroon ng pera. Ito ay nagbibigay daan sa mas positibong pagtingin sa sitwasyon, nagbibigay ng inspirasyon na hanapin ang mga paraan para kumita ng pera, at naglalaman ng aksyon na maging bukas sa mga oportunidad na maaari magbigay sa iyo ng kita sa hinaharap. Ang pang-12, ang pera ang nagdudulot ng maraming problema sa buhay. Although ang pera ay maaari maging sangkot sa ilang mga issue, hindi ito ang pangunahing dahilan ng lahat ng problema. Sa katotohanan, mas madaming problema kung wala kang pera. Ang pera, kung pagpapahalagahan, gagamitin ng wasto at itatanim para tumubo, ay maaaring maging kasangkapan sa pag-angat sa buhay at pagtugon sa mga pangangailangan. Sa totoo lang, ang kakulangan sa pera ay kawalan ng kaalaman sa pag-manage ng pera o maling paggamit ito. Ang mahalaga ay maging disiplinado at matalino sa pag-handle ng pera upang maiwasan ang mga potensyal na problema. Ang pananaw na ang pera ay nagdudulot ng lahat ng problema sa buhay ay maaari maging sagabal sa pag-unlad at pagkakaroon ng marami nito. Mahalaga na palitan mo ang ganitong pag-iisip ng mas malawak at mas positibong pananaw tungkol sa papel ng pera sa buhay. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ating kaalaman at pagbabago ng ating pananaw sa buhay at pera, maaari natin mabago ang ating sitwasyon at magkaroon ng maunlad at masayang buhay. Kailangan lang natin magkaroon ng determinasyon at burning desire upang simulan ang ating pagbabago. Ikaw ba, ano ang mga limiting beliefs na humahadlang sa iyong tagumpay? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.